Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Sumigaw si Liu Xingran, puno ng tensyon ang boses, habang mabilis na nabibiyak ang yelong itinayo niya bilang panangga. Tumakbo na kayo, Zhou Tung. Ye Ling. Ang malalalim na bitek sa yelo ay kumakalat na parang kidlat, at isang iglap lang ay maaaring tuluyang bumigay. Hindi na nag-atubili sina Zhou Tung at Ye Ling. Mabilis silang nagtakbuhan palayo, halos madulas sa lupa dahil sa pagmamadali. Samantala, nanginginig na ang kamay ni Liu Xingran. Pilit niyang kinokontrol ang yelong halos hindi na sumusunod sa kanya. Ramdam niyang unti-unti na itong nawawala sa kanyang kontrol, kaya napasigaw siyang muli. Puno ng pagkaapurahan, hindi ko na kayang pigilan pa ito. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang translucent screen. Aggro has been transferred. Agad na lumapit si Wu Ming. Walang pag-aalinlangan, marahang tinapik nito ang balikat ni Liu Xingran at buong kumpiyansang sinabi, "Ako na ang bahala rito." Napasinghap si Liu Xingran, bahagyang nagulat sa biglaang tapik, pero nang makita ang matatag na tingin ni Wu Ming, mabilis din siyang tumango at umatras, sinusunod ang sinabi nito. Nang makalayo na si Liu Xingran mula sa kanyang pwesto, agad iwinasiwas ni Wu Ming ang hawak niyang espada. Sa isang mabilis at malinis na galaw, tumama ang talam sa yelong panangga na iniwan ni Liu Xingran, at nagkadurog-durog iyon na parang manipis na salamin na tinamaan ng martilyo. Isang iglap lang, wala na ang harang. Pagkabasag niya sa yelo, sinalubong ni Wu Ming ang paparating na atake ng halimaw. Isang malakas, diretso, at perpektong tiyempong paghataw ng espada, at ang nakamamatay sanang tirang iyon ay naglaho na lamang na parang usok na tinangay ng hangin. Pagkatapos ay lumingon si Wu Ming kay Liu Xingran, bahagyang ngumiti ng may kumpiyansa. "Nasa likuran mo lang ako. Huwag kang mag-alala. Mauna ka na, mas mabilis ka kaysa sa akin." Saglit na natigilan si Liu Xingran, pero agad ding tumango. Walang pag-aalinlangan niyang sinunod ang utos. At saka siya sumugod. Gumuhit ang liwanag ng kanyang bilis habang umaatake siya sa napakalaking halimaw, pazigzag upang iwasan ang malalaking batong ibinabato nito. Bawat tipak ng bato ay dumadaan sa tabi niya, bahagyang hinahati ng hangin, habang patuloy siyang lumalapit, handang magbigay ng matinding dagok. Matagumpay niyang naiwasan ang bawat batong ibinabato sa kanya, at nang tuluyan siyang makalapit sa dambuhalang halimaw, agad niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng yelo. Sa isang sigwang malamig, binalot niya ng nagyayelong mga tanikala ang mga binti at bahagi ng katawan ng halimaw, pilit itong pinipigil para hindi makagalaw. Sabay na sumugod si Ye Qing, kumikislap ang dalawang dagger sa kanyang mga kamay. "Sa akin ka tumingin, halimaw." Sigaw niya, puno ng tapang at panunukso, upang muling maagaw ang atensyon nito. Epektibong nagbago ang tingin ng halimaw, napalingon ito kay Ye Qing, at doon mabilis na humugot ng lakas si Ye Qing. Inihampas niya ang kanyang dagger, binabad sa itim na enerhiya, at buong puwersang pinasok sa leeg ng halimaw. Hindi ito naka-address, hindi nakaiwas, tumama ang talam ng diretsyo. Napaurong ang halimaw, nanlilisik ang mga mata sa galit. Mariin nitong hinawakan ang malabakal na palakol, at sa bawat pag-angat nito ay ramdam ang nagbabantang puot. Sunod-sunod ang tinanggap nitong atake mula sa magkabilang panig kaya lalo nitong pinakawalan ang malupit na killing intent. Sa sandaling iyon, dumaan mula sa likuran si Liu Xingran, halos hindi napapansin. Mabilis niyang pinahaba ang kanyang kapangyarihan at binalot ng matitibay na yelo ang kaliwang braso ng halimaw. Nag-aalab ang determinasyon sa kanyang mata habang inaangat ang matalim na espada, handa nang putulin ang nagyayelong braso ng halimaw sa isang malinis na tira. Napalingon ang halimaw. Kay Liu Xingran,
Ang mga mata nito nagliliyab sa galit. Kasabay noon, isang system screen ang biglang lumitaw sa harap ni Yetching. Ang pinagsama-samang halaga ng pagyeyelo ay 15%. Mabilis niyang sinuri ito, at agad nagsalita, malakas ngunit kontrolado ang tono, Liu Xingran, umatras ka muna. Siya man ay nagsimulang lumayo, iniwasan ang posibleng hagupit ng halimaw. Walang pag-aalinlangan na tumalima si Liu Xingran. Ngunit sa sandaling iyon ay binasag ng halimaw ang yelong bomb-alot sa kanya, nagkalure-lure ang nagyayelong tanikala, at sabay itong humarap kay Liu Xingran na para bang siya pa rin ang pangunahing target. Sa likuran nito, dumulas ang anino ni Yetching. Tahimik ngunit mabilis, umatake siya gamit ang kanyang mga dagger. Sa sobrang laki ng katawan ng halimaw, hindi nito agad namalayan ang papalapit na panganib. At doon siya umatake. Sa isang matalim at tumpak na hiwa, muling tumama ang kanyang dagger sa leeg ng halimaw, isang malalim at malinis na tagos. Ye Ling, atake, gamitin mo ang apoy mo. Mabilis na sigaw ni Yetching, hindi inaalis ang tingin sa sugatang bahagi ng halimaw. Sabay nito, muling kumilos si Liu Xingran. Pinag-ibayo niya ang kapangyarihan ng kanyang yelo, mabilis na binalot ang braso ng halimaw na may hawak ng palakol. Pinatigas niya iyon ng husto, pilit na iniiwasang maiwas-iwas ng halimaw ang nakamamatay nitong sandata. Ang halimaw, ngayon nalilimitahan ng galaw, ay muling sumisigaw ng galit, habang naiipit sa coordinated na pag-atake ng tatlo. Si Ye Ling, nakasalukuyang umiinom pa ng tubig upang makahinga, ay halos mabilaw ka nang marinig ang sigaw ni Yetching. Sige, agad siyang tumugon, ibinaba ang tubig, at mabilis na nag-activate ng kanyang kapangyarihan. Sunod-sunod na malalaking bola ng apoy ang nilikha niya, kumukulog ang init sa paligid. Isa-isa niya itong inihagis sa direksyon ng halimaw, mabilis, mabibigat, at on ng puwersa. Sa isang iglap, malalakas na pagsabog ang bomb-alot sa paligid ng halimaw. Nagliwanag ang buong lugar, at sumiklab ang alikabok at apoy na parang naghulog ng meteor. Ngunit, hindi natamba ang halimaw. Sa halip, buong lakas itong nagpagpag ng lupa. Lumabas ang malalaking alon ng buhangin mula sa paanan nito, at mabilis nitong tinabyunan at pinatay ang apoy ni Ye Ling, na para bang napakasimple lang ng ginawa niya. Napaatras si Ye Ling, nanlaki ang mga mata. Tinablan. Sa lakas noon, ganun lang. Hindi niya akalain kaya nitong harapin ang ganoong antas ng kapangyarihan. Galit na galit ang halimaw. Iginuhit nitong mataas ang palakol, tapos buong puwersang ipinagsak sa lupa. Sa tindi ng impact, nagkabitak-bitik ang lupa. Ang alon ng pagyanig ay umabot hanggang sa kinatatayuan ni Ye Ling, kaya napaurong siya at napilitang magtatakbo palayo, naghahanap ng kahit anong ligtas na lugar habang gumuguho ang lupa sa paligid niya. Patuloy na inaatake ni Yetching ang halimaw, bawat galaw niya mabilis, matalim, at diretsyong tumatama sa mahahabang sugat na unti-unti niyang binubuo sa katawan nito. Dahil sa relentless na pag-atake niya, ang dating 100% na health bar ng halimaw ay dahan-daang bumaba hanggang 63%. Lalong nagngalit ang halimaw. Sa sobrang tuon nito kay Yetching, hindi na ito nagdalawang isip, isinugod nito ang isa niyang malaki at mabigat na kamay. Sa bilis ng galaw at sa kapal ng alikabok sa paligid, hindi namalaya ni Yetching ang paparating na bitaw. Isang iglap lang, nahuli siya ng halimaw at hindi man lang nakaiwas. Teka, naputol ang salita niya nang higpitan ng halimaw ang pagkakahawak. Agad namang kumilos si Wuming. Sa sandaling makita niyang hindi makagalaw si Yetching, kumari pa siya ng takbo. Halos gumuhit ang lupa sa bigat at bilis ng kanyang hakbang. Habang palapit, inihanda niya ang espada, ang talam nito kumikislap sa hangin na parang kidlat na hinugot mula sa langit. Paglapit niya, hindi na siya nag-aksaya ng sandali. Isang malakas, tiyak, at buong lakas na paghampas. Shrak! Naputol ang braso ng halimaw sa mismong pagkakahawak nito kay Yetching. Umagos ang itim na dugo nito habang tumilapon ang kamay kasama si Yetching,
na agad namang nakawala at napabagsak sa lupa. Huminga ng malalim si Ye Qing, bahagyang nanginginig sa pagkakabigla, habang si Wu Ming naman ay nakapwesto sa harapan niya, handa agad depensahan siya mula sa susunod pang galaw ng halimaw. Agad na nagpasalamat si Ye Qing kay Wu Ming, bahagyang humihingal pa habang pinapalik ang composure niya. Tumango lamang si Wu Ming, walang isang salitang sinagot, at muling ibinaon ang buong atensyon sa halimaw na nakatayo pa rin sa harapan nila. Nang muli itong titigan ni Ye Qing, napangiti siya, hindi dahil sa kumpiyansa, kundi dahil sa malinaw na progreso. Napakahusay, sabi niya, may bahid ng kasiyahan sa boses. Napapanatili natin ang pagitan ng pinsala sa loob ng 2 segundo. Hindi nakakagamit ng super recovery ang agma mula kanina. Kung magtutuloy-tuloy ito, ilang oras na lang, tapos na ang laban. Itinaas niya ang boses at sumigaw sa buong koponan, ipagpatuloy niyo lang. Gumagana ang strategy natin. Si Wu Ming, seryoso at diretsyong nakatitig sa halimaw, ay tumugon ng walang pag-aalinlangan. Okay, naintindihan ko. Si Liu Xingran naman, na muling nagbalik ang tapang at determinasyon sa kanyang mga mata, ay umangat ang kamay na tila handa nang mag-freeze ng kahit ano. Akin na ang paglimita sa galaw ng halimaw, aniya sa mabigat at seryosong tono na walang halong pagdududa. Samantala, si Yeling, na hanggang ngayon ay mahigpit pa ring hawak ang kanyang bote ng tubig at abala sa pag-inom, ay napatingin lang sa direksyon nila. Walang nasabi, pero sapat na ang tingin niya para ay pakitang alam niya ang papel niya sa susunod na bugzo ng laban. Tahimik man siya, handa rin siyang sumabog, sa tamang oras. Humarap sa kanila ang halimaw, nagngangalit ang mga mata at umuugong ang sigaw nitong parang lindol. Nakayuko ang balikat, handang sumugod, at puno ng galit na tila gustong lamunin ang buong lugar. Pagkatapos maubos ang tubig, ibinaba ni Yeling ang bote at walang pasintabi, nagpakawala agad ng malalakas na apoy patungo sa halimaw. Tinamaan ito ng diretsyo, wala itong panahon para umiwas. Tumigil ka sa sigaw. Ang ingay mo, nakakainis. Hiyaw ni Yeling, ramdam ang inis sa tono habang lumalabas ang usok mula sa kanyang palad. Dahil sa matitinding apoy na iyon, biglang nalipat sa kanya ang agro ng halimaw. At doon tuluyang nagalit ang halimaw kay Yeling. Sa sobrang puot, inihagis nito ang hawak na palakol ng buong lakas. Umikot ang napakalaking sandata sa ere, lumalagabog ang hangin habang dumadaan ito. Mabilis, mas mabilis pa sa inaasahan kahit para sa ganoong laki. Nanlaki ang mga mata ni Yeling. Hala, hindi niya alam kung paano ito maiiwasan, mabilis ang palakol, diretsyong papunta sa kanya, at ilang hakbang na lang ay tatama na ito ng buong puwersa. Harangin mo ang palakol, Xingran. Iligtas mo si Yeling. Sigaw agad ni Ye Qing, puno ng tensyon at apurahan. Agad kumilos si Liu Xingran, nagpalabas siya ng makapal at matitigas na blok ng yelo upang salubungin ang lumilipad na palakol. Ngunit sa sandaling tumama ang palakol. Crack! Parang papel lang itong binasag ng napakalakas na puwersa. Napasanggal si Liu Xingran. Hindi ko kayang pigilan. Masisira lang ang yelo ko. Sigaw niya, ramdam ang pag-alog ng lupa sa lakas ng palakol. Sa likuran niya, natigilan si Zhou Tong. Biglang pumasok sa isipan niya ang sinabi ni Ye Qing bago magsimula ang laban. Ang kailangan mo lang, ay mabuhay. Alam niya, napakaliit ng tsansa nila. Alam niyang bawat isa sa kanila ay naglalakad sa bingid, pero ngayon, isa sa mga kasama niya ang tiyak na mamamatay kung hindi siya kikilos. Kumuyam ang kamao niya, nagngalit ang ngipin habang nakikita si Yeling na napanganga. Halos hindi makagalaw, habang papalapit ang napakabilis na palakol, at doon, hindi na nag-isip ang katawan ni Zhou Tong, kumilos ito.